Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Pinapurihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong pamunuan ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP at muling tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa kaligtasan ng mga mamamahayag bilang bahagi ng pagpapalakas ng demokrasya. Iginit pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang tungkulin ng media sa pagbibigay ng tama at impormasyon habang kinikilala ang mga panganib na kaakibat naman ng kanilang trabaho. Pinalalakas na rin ang ugnayan ng Presidential Task Force on Media Security sa National Bureau of Investigation at Public Attorney's Office upang mas mapahusay ang proteksyon at legal na tulong para naman sa media. Samantala, inilunsad ng Presidential Communications Office ang Oplan na fake news bilang agarang tugon laban sa pagkalat naman ng maling impormasyon. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pang mga balita, sinuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nakaambang fare hike sa pampublikong transportasyon at inutusan ng Department of Transportation o DOTR na ipagpaliban muna ang implementasyon nito. Ayon pa sa Pangulo, hindi angkop ang pagtaas pasahe dahil sa posibleng epekto ng patuloy na tensyon sa Middle East. Layunin naman ng hakbang na maibsan ang pasanin ng mga commuters, kabilang na ang mga manggagawa at mga estudyante. Samantala, tiniyak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dagdag na suporta para sa mga transport workers gaya ng libreng sakay, diskwento sa MRT at LRT at bawas singil naman sa toll road. Samantala, iginit ng Pangulo na palalawakin pa ang mga programa upang matulungan ang sektor ng transportasyon at ang pangkalahatang publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala mga ka-Vibes, sa ating panghuling balita, hinamon ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Navotas Representative Toby Tiangco na ilabas ang mga pangalan ng mga kongresistang umunoy sumuporta sa impeachment ng Vice Presidente. Layo niya dito na linawin ang mga paratang at maprotektahan ang kredibilidad ng Kamara. Ayon pa kay Terry Ridon, hindi patas at walang batayan ang mga aligasyon kung walang ebidensya at pwedeng isabay ang impeachment proceeding sa iba pang investigasyon sa Ombudsman at Sandigan Bayan tungkol sa pondo at korupsyon sa infrastruktura. Tinuligsa ni Atty. Terry Ridon ang mga paratang ni Tiangco at iginiit na mas nararapat at direktang itanong ang pananagutan sa Vice Presidente na si Sara Duterte, lalo na't nagpapahayag na siya ay tatakbo o nagpahayag siya na siya ay tatakbo sa 2028 presidential race. Binigyang diin din niya na hindi dapat gamitin ang impeachment para iprotektahan ang sarili o bawasan ang pananagutan at nananatiling mahalaga ang mga isyu sa interes naman ng publiko. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.